Hello mga kamat learner, kumusta? Naaalala niyo pa ba ang lesson tungkol sa area ng isang polygon? Kung hindi, well, I'll give you a konting review. This is a triangle, and when we talk about area, it is the space inside the certain polygon or this triangle. Yung space na nasa loob, yun yung tinatawag natin na area. Ang area ay ini-express sa square units. Kapag ikaw ay gumamit ng unit of measure like centimeters, magiging square centimeters ang area mo. Kung inches naman, square inches. At kapag, let's say, feet, square feet. Now, pag elementary ang lesson na area of a triangle, dahil sa elementary, itinuro na sa inyo ang formula para sa area na ito. Tama? Ito yung area is equal to 1/2 times base times height. Some high school students, naaalala pa nila kung paano isolve ang area ng triangle. Pero ang tanong, what if hindi base at height ang binigay at ang tinatanong sa inyo ay ang area ng triangle? Instead, ang binigay ay tatlong sides ng triangle or dalawang side at saka yung included ang area. So therefore, dito sa ating lesson, ngayong araw, i-discuss ko sa inyo ang tatlong paraan paano isolve ang area ng triangle. So, tune in, relax, tapusin mo ang video nito at bago tayo magsimula, kindly click the subscribe button and notification bell para updated ka sa aking mga topic. Alright, what's up mga ka-ML? Isang magandang araw sa inyo. Ako pa rin ang abot kamay na mga teacher ninyo, si Sir Ash. At welcome sa ating session dito sa ML with Sir Ash. For today's lesson, ay sasagutin natin paano ba kunin ang area ng triangle. Now, this topic is very easy. However, kapag hindi binigay sa inyo ang base at height ng isang triangle, paano mo masosolve ang area nito? So therefore, dito sa ating session, ituturo ko sa inyo ang tatlong condition. Una, kapag base at height ang binigay, paano isolve ang area ng triangle? Pangalawa, kapag tatlong sides ang binigay, paano isolve ang area ng triangle? At pangatlo, kapag dalawang side at yung included angle ang binigay, paano mo isolve ang area ng triangle? So let's start mga ka-ML. Alright, now, let's say this area or we have the triangle, okay? This is our triangle. Siyempre, kapag sinabi natin base and height, yung first technique sa pag-solve ng area ng triangle, area of a triangle is equal to 1/2 base times height. When we say base, ito yung side ng isang triangle na inline sa ating horizontal line, or therefore, it is parallel to the horizon. So, ito yung base. And kapag height naman, it is the distance between the peak of the triangle going down to the base, forming perpendicular line. So the distance between here going to here is what we call the height. So this is your height and this is your base. So therefore, para makuha mo ang area ng triangle na ito, simple lang ang gagawin mo. I-multiply mo ang base sa height, tapos hahatiin mo sa dalawa. Example, okay, let's say ang base daw na ito, okay, let's say the base is 10 cm. Okay, 10 centimeters ang base natin. Okay? Tapos yung height natin ay 8 centimeters. Question, what is the area of this triangle? So very simple lang mga ka-ML. Ang gagawin mo lang is that area is equal to 1/2 base times height. For some books, base times height over 2. Pwede yan. Okay? Pareho lang yun sila dalawa. So therefore, ang gagawin mo lang ay isa-substitute. So that is, our base is 10 and our height is 8. So same goes for 10 times 8 divided by 2. So we have now 1/2, 10 times 8 is 80. And samantalang ito naman, it will be 80 divided by 2. Either way, what is 1/2 of 80? The answer is 40.
80 divided by 2, the answer is 40. So either way, kahit saan paraan ito isusolve mo, ang sagot ay kapareho lang, 40. So this is 40 square centimeters. So that is your final answer. Ganun lang kadali yung itinuro sa elementary. Tama? Alright. Kasi base at height ang binigay. So kahit anong klaseng triangle yan, whether it is a right triangle, an obtuse triangle, or an acute triangle, or even the equilateral triangle, as long as may base at height, pwede mong gamitin ang formula dito. So walang challenge doon. Now, ang question, Sir Ash, what if tatlong sides ang given? Okay, so ganito yan. So, mga ka-ML, tingnan nyo ang example dito. Okay, isa itong obtuse triangle, or pwede din natin tawaging oblique triangles. Now, meron itong measurements such as 14, 19, and 8. Since walang unit of measure dito, pwede natin sabihin 14 units, 8 units, at saka 19 units. Now, ang tanong, given this kind of problem, paano mo makukuha ang area ng triangle na ito? Okay, so technically, yung tinuro ko kanina sa example number 1, hindi mo ma-apply yun. Pero, good news, meron akong isa pang ituturo sa inyo. Ito yung tinatawag natin Heron's formula. Okay, according to Heron, makukuha mo ang area ng triangle kapag gagamitin mo ang formula nito. S times S minus A times S minus B times S minus C. Ibig sabihin, A, B, and C, ito yung tatlong sides ng triangle. Ang tanong, Sir Ash, ano naman ang ibig sabihin ng S? Ang S ay tinatawag na semi-perimeter. Okay, semi-perimeter. Ang ibig sabihin ng semi-perimeter ay kalahati ng perimeter. So when we talk about perimeter, it is the total measures of the polygon. So ang gagawin lang natin is i-add natin ang tatlong sides, and then divide it by 2, meron na tayong semi-perimeter para pwede natin gamitin sa Heron's formula. Okay, so now let's try. We have 14, 19, and 8. So we have A plus B plus C over 2. And that is 14 plus 19 plus 8 over 2. And 14 plus 19, that would give you 33. 33 plus 8, that is 41. Okay, 41 over 2. Tama? Yeah. Okay. Tapos, kalahati ng 41 ay 20.5. Okay, so ang semi-perimeter natin ay 20.5. Now, dahil may semi-perimeter na tayo ngayon, pwede na natin gamitin ito sa ating Heron's formula. So, by doing so, we just substitute area of a triangle is equal to the square root of 20.5 times 20.5 minus 19. 14 lang ginamit ko kay 8 kanina. 14 times 20.5 minus 19 times 20.5 minus 8. Ipapalo mo na. Alright, that's it. Okay, now, so ang gagawin natin is isusolve ito gamit ang PEMDAS. So we have 20.5, sulat muna. Then 20.5 minus 14, that is 6.5. 20.5 minus 19, that is 1.5. And then we have 20.5 minus 8, that would give us 12.5. Alright. So, kapag meron ka ng mga factors, ito na yun, 20.5 times 6.5 times 1.5 times 12.5, pwede ka na gumamit ng calculator. Alright, okay. So, and the answer is 2,498. 2,498.4375. Pero may square root pa yan. So, therefore, kapag may square root na ito, your answer is approximately 49.98. Okay, so 49.98 square units. And this is your final answer. Ganun lang kadali mga kaibigan. Alright, so that is what we call the Heron's formula. So ulitin natin,
Ang Heron's formula ay gumagamit ng semi-perimeter na kung saan ang semi-perimeter ay nakukuha natin kapag inad natin ang mga asides or kinuha natin ang perimeter divided by 2. And that semi-perimeter will be applied here in our Heron's formula, which is equal to the square root of s times s minus a times s minus b times s minus c. Then simplify that one, you will have your answer. So, una, kapag base times side ang given, alam na natin. Pangalawa, kapag tatlong sides ang given or SSS, alam na din natin. Ang pangatlong condition, Sir Ash, what if dalawang side at yung included angle ang ibinigay? Paano isosolve din siya? Okay mga ka-ML, punta na tayo sa ating pangatlong scenario. What if dalawang side at isang included angle ang given? Paano mo isosolve ang area ng triangle? Example, we have here a triangle with two sides given 8 feet and 14 feet with the included angle of 30 degrees. Ang tanong, paano mo isosolve ang area ng triangle na ito? Okay, now, para sa example na ito, napakadali lang ang formulang gagamitin mo. Gagawin mo lang is that area of a triangle is equal to 1/2 times AB sine C. Sir Ash, ano ibig sabihin nito? Okay, AB sine C. Now, itong dalawang maliit na letter AB, this comprises the two sides that is given, yung A at B. Samantalang, yung C naman is yung angle na naka-include sa dalawang side na binigay. So, if we could still remember our lesson in the opposite, the relationship of sides and angles in a triangle. If this is A, ito yung angle na ka-opposite niya. So, let's say if this is A, side A, this will be the A. If this is B, side B, this is angle B. And if this is side C, then this is angle C. So that is why AB sine C. But, syempre, sa mga may encounter natin in the future, magkakaroon ka ng iba't ibang letters sa pagpangalan ng isang triangle. So just remember, para makuha mo ang area ng isang triangle na kung saan ang given ay dalawang side at saka yung included angle niya, ang gagawin mo lang is to multiply the two sides times the sine of the angle divided by 2. Okay, so Ash, paano ito? So, okay, yun. So, AB, that is 8 times 14. Okay? Tapos, sine C, 30 divided by 2. Pareho lang yan sa sinabi natin kanina doon sa 1/2 base times side. Ganong scenario. Pwede mong i-over 2 na lang. Okay? Now, so, sine 30, do you still remember the value of sine 30? Yung ganito natin. Meron sa video ko sa about trigonometry. Now, this is 0 degrees, this is 30, so sine 30. Meron pang natirang isa, so that means that the answer is 1/2. Okay, so sine 30 is 1/2 or 0.5. So, we have 8 times 4, 8 times 14 times 0.5 over 2. Now, syempre kung walang calculator, pwede mong gamitin ito. So, as we can see, you can apply PEMDAS here, but somehow, dahil dito sa math learning with Sir Ash, when there is multiplication and division lang ang available sa isang given expression, pwede mong i-interchange ang mga ano niya. Okay. So, as you can see here, 14 times 2, 14 divided by 2, 7 ang sagot. So, pwede ka magkaroon ng 8 times 7 times 0.5. Now, 8 times 7 is 56. And 0.5 means 1/2. So, ano ba ang kalahati ng 56? The answer is 28 square feet. And that is your final answer. Or, pwede din, 8 times 14 times 0.5. Ang sagot doon, i-divide mo sa 2, you will still have an answer of 28 square feet. Okay, and that is how you solve for the answer. So this is an example if SAS ang ibinigay na example. Now, let me tell you the interrelationship of the three different scenarios. Di ba meron tayong sinabi kanina, isa is area is equal to base times height. Yung isa naman is yung gamit ng Heron's formula,
area is equal to the square root of s times s minus a times s minus b times s minus c. At ngayon naman ay meron tayong area is equal to ab sine c over 2. So, ngayon, ipapakita ko sa iyo kung what if sa isang problem, pwede mong i-apply ang tatlo. Pareho pa rin ba ang sagot? This is what we call the challenge part. And I think it is one of the most exciting part. Okay mga ka-ML, tingnan nyo ang example na ito. Meron tayo dito isang right triangle na merong 3, 4 as its legs. And syempre, kapag ginamitan natin ang Pythagorean theorem, makukuha natin ang value ng 5 as its hypotenuse. Now, let me show you how the 3, what if tinanong tayo, ano ang area ng triangle na ito? Now, you can choose any of this one. We can apply each of this one. Bakit? Now, tatlong binigay na side, unang idea talaga ng student, tatlong side ang binigay, ito ang i-apply ko. Pwede yun. Okay? But, always remember, kapag wala to, SAS yan. Side, angle, side. This angle is 90 degrees. Pwede mo din i-apply ito. And somehow, base and height. Remember that base and height are perpendicular with each other. So this one and this one is perpendicular with each other. Pwede mo din ma-apply ang base at height. Because this will be your height and this will be the base. Tama? Now, pwede i-apply ang tatlo dito. Ang tanong, pareho kaya sila ng sagot? Okay, let's check. If this is our height and base, we have area is equal to 1/2 times 4 times 4 times 3. Tama? And we have 1/2 times 12. So therefore, we have 6 square units. 6 square units ang sagot dito sa area gamit ang 1/2 base times side. Now, what if dito naman? Siyempre, dito sa ating Heron's formula, kailangan malaman mo muna ang S mo. Tama? Kailangan alam mo ang semi-perimeter. So by doing so, 3 plus 4 plus 5, we have 8 plus 4, that is 12 over 2, and our S is 6. So, Sir Ash, pareho sila? No, not yet. Bakit? Area ang tinatanong dito, hindi semi-perimeter. Okay, let's try if we apply this one. Okay, now gamit ang area, we have 6 times 6 minus 3, 6 minus 4, 6 minus 5. Okay, so we have 6 minus 3, that is 3, 6 minus 4, that is 2, and 6 minus 5, that is 1. So 6 times 3, 18, 18 times 2, 36, 36 times 1, 36 pa rin. So that is the square root of 36. So the answer is 6 units din. And they are just the same. And finally, dito tayo sa AB sin C. Siyempre, AB natin, ito yung dalawa. Kasi ito yung side, angle, side. Hindi pwede ito. Kasi walang angle dito. So pwede yung sana dito. Or dito pwede din sana. But, in this scenario, ito na part ang mayroong side, angle, side. Okay. So we have 3 times 4 times sin 90 over 2. So 3 times 4, that is 12. Sin 90, you could still remember our hands. This is the 90. Ito yun. Sin, ito siya. So square root of 4 over 2. The square root of 4 is 2. So 2 over 2, that is 1. So sin 90 is equal to 1. So 12 times 1, that is 12. Divided by 2, and the answer is 6 square units. And they have the same answer. Okay? So, hopefully meron kayong natutunan para sa lesson natin ngayong araw. Now, lagi niyong tatandaan na sa pag-solve ng isang mathematical problem or kahit anong problema, hindi natin dapat isipin na isa lang pwede maging solusyon. Maraming solusyon sa bawat problema. Nasa sa iyo kung paano mo kukunin yun. And dito sa mathematics, lagi niyong iisipin na kung ano yung pinakamadaling paraan para ma-solve mo yung isang problem, mas maganda. And teachers, always be open-minded sa mga iba't ibang klaseng problem and solutions ng ating mga students. So, this is your Sir Ash, ang inyong abot kamay na teacher. At lagi nating tatandaan, masarap matuto ng mathematics kapag marami tayong nagsasama-sama. Don't forget to like, subscribe, and comment down below sa mga karagdagang lessons na gusto niyo matutunan dito sa ML with Sir Ash.
thank you very much. Good night, good day, good evening, good morning, good afternoon. God bless. Stay safe.